Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanya yung amin na po. Happy New Year sa lahat. Blessed 2026 para sa ating lahat. Lunes na naman mga kaibigan and back to Todo Balita pagkatapos ng mahabang bakasyon. Dahil naman sa pagbibigay ng network news ng Aliw Broadcasting. Dahil alas 5 na naman mga kaibigan, oras na para sa ating Todo Balita at komentaryo sa DWIC Dagupan. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 5 at magkakasama-sama po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susanya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Amerika inatake ang bansang Valenzuela. Todo Balita. Pangulong Marcos pipirmahan na 2026 national budget ngayon ayon sa palasyo. Todo Balita. Pagiging demanding, dominante ni Mrs. Ground para mapawalang bisa ang kasal ayon sa Supreme Court. Todo Balita. Sa balitang lokal, pasok sa bayan ng Lingayen, suspendido ngayong araw. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Carlos Yulo, Alex Iyala kandidato sa Athlete of the Year Award. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hinimok ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga concerned parties, partikular ang Amerika at Venezuela, na kumalma at resolbahin ang gulo sa mapayapang paraan upang hindi lumala ang sitwasyon. Kasunod ito ng isinagawang military attack ng Estados Unidos na nagresulta sa pagkakahuli kina Venezuela President Nicolas Maduro at kanyang misis na Cecilia Flores. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na mahigpit nitong sinubaybayan ang sitwasyon sa Venezuela habang nakahanda ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia na tumulong sa mga Pilipino sa Venezuela. Pinapayuhan ang mga Pilipino na manatiling nakaalerto, maging may kaalaman at magkaroon ng listahan ng mga kontak sa emergency. Ayon sa ulat, may 74 na Pilipino ang nasa Venezuela. Noong araw ng Sabado, sinabi ni US President Donald Trump na nahuli ng US ang autocratic president ng Venezuela na si Maduro na inakusahan ng narco-terrorism at umano'y illegal na pag-import ng cocaine sa US. Itinanggi ni Maduro ang mga paratang at sinabing determinado ang Washington na kontrolin ang reserbang langis ng kanyang bansa, ang pinakamalaki sa mundo. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang budget para sa 2026 ngayong Lunes, Enero 5. Kinumpirma ni Presidential Communications Officer o PCO Secretary Dave Gomez nitong linggo na pipirmahan ito ng Pangulo matapos magsagawa ng masusing pagsusuri sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget.
Noong December 24, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na lalagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pambansang budget sa unang linggo ng Enero na nangangahulugang ginamit muna ang reenacted budget sa mga unang araw ng taon. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nananatili ang Pangulo sa palasyo noong bisperas ng bagong taon upang suriin ang budget. Noong December 30, natanggap ng Malacanang ang 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos na pinagtibay ng House of Representatives noong December 29. Ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang kasal ng isang mag-asawa, bunsod ng umano'y pagiging controlling at demanding ng isang ginang sa kanyang mister na maituturing na psychological incapacity. Base sa 14 na pahinang desisyon na may petsang August 2025, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Pasig Regional Trial Court noong 2016 at ng Court of Appeals noong 2017 at nagpapawalang bisa sa kasal ng isang mag-asawa dahil sa pagkakaroon ng psychological incapacity ng ginang. Nabatid na ang inisyal na petisyon upang ipawalang bisa ang kanilang kasal na isinagawa noong taong 1995 ay inihain ni Mister sa Pasig RTC noong taong 2003. Sa kanyang petisyon, inakusahan ng mister ang kanyang asawa ng pagiging domineering, controlling, demanding at may excessive amount of entitlement. Pinabura naman ng mababang hukuman ang petisyon ng Mr. Sanhi upang iapela ito ng ginang sa CA at sinabing hindi ikinonsidera ng korte na hindi siya ineksamin ng doktor at ang kanyang akusasyon hinggil sa pang-aabuso ng kanyang mister ay hindi rin binigyan ng pansin. Gayunman, ibinasura lamang na appellate court at ang apela ng ginang sanhi upang iakyat ito sa Korte Suprema. Sa pagsisimula ng taong 2026, aabot sa 7 million pesos na halaga ng ecstasy ang nasamsam sa joint operation ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga nitong Biyernes ng umaga. Batay sa kautusan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., umalalay ang PNP sa isinagawang interdiction ng PIDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group at Bureau of Customs bandang alas 8 ng umaga. Ininspeksyon at naharang ang 2 parcels mula sa Austria na dadalhin sa Davao City. Naglalaman ang mga parcel ng 4,124 tableta ng pinaniniwala ang ecstasy na may standard drug price na 7,040,125. Agad namang isinailalim sa kustodiya ng PIDEA Clark ang mga nakumpiskang iligal na droga sa ilalim ng Republic Act No. 9165. Nakatakdang humarap ngayong Lunes ang kontraktor na si Sara Diskaya sa kauna-unahan nitong paglilitis sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court sa Cebu kaugnay ng kaso sa flood control projects. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, todo bantay ang female dormitory jail sa kanilang lungsod kung saan nakakulong si Diskaya at iba pang opisyal ng DPWH na nalilitisin sa anomalya. Tiniyak ni Jail Chief Inspector Ivy Christine Manigos ng warden ng female dormitory jail na sapat na security measures para sa ligtas na pagbiyahe kay Diskaya mula sa kulungan patungo sa korte. Nakasentro ang legal na proseso sa motion to quash sa warrant of arrest laban kay Diskaya na inihain noong December 19. Gayun din ang pagtatanggal ng motion sa warrant of arrest laban sa mga kapwa nito akusado ng mga opisyal ng DPWH at construction firm nito. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Kinumpirma ni US President Donald Trump noong Sabado na kukunin ng Amerika ang pamamahala sa Venezuela matapos ang aniyay matagumpay na overnight military operation na nagresulta sa pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro at sa asawa nitong si Cecilia Flores at Caracas. Mula sa Mar-a-Lago, Florida, sinabi ni Trump na nagsagawa ang US Armed Forces ng sabay-sabay na air, land at sea assault
sa kabisera ng Venezuela na nagpabagsak sa mga persang tapat kay Maduro at umantong sa pag-aresto sa mag-asawa. Ayon kay Trump, pamamahalaan ng US ang Venezuela habang isinasagawa ang anyay ligtas at maayos na transition patungo sa bagong gobyerno. Mananatili ang mga pwersa ng US sa bansa hanggang sa may tatag ang panibagong pamahalaan. Ani Trump, isa rin itong babala sa sino man magbabanta sa soberenya ng Amerika at sa buhay ng mga mamamayan nito. Sinabi niya na nananatili ang oil embargo laban sa Venezuela at nakapwesto pa rin ang mga barkong pandigma ng US sa rehiyon. Tumako naman tayo sa balitang lokal. Iniulat ng Philippine Coast Guard na merong 3 mangingisda mula sa lalawigan ng Pangasinan, partikular mula sa bayan ng Infanta ang nasagip. Ito naman ay pagkatapos makita ng mga lulan ng United States Navy, nakita silang palutang-lutang noong January 1. Ayon sa Philippine Coast Guard, namataan ang crew ng 3 lalaki na kumakapit sa kanilang bangkang dimotor na lumulubog sa bandang bahaging kanluran ng Bulinaw. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang nasabing mga mangingisda ay pauwi na ang nasabing mga mangingisda nung masiraan sila ng makina. Dahil naman sa malakas na alon kaya lumubog ang kanilang bangka at napilitan na lang silang kumapit para naman sa kanilang buhay. Isinakay sila ng crew ng USNS Cesar Chavez at binigyan ng unang lunas at nakipag-ugnayan sa otoridad sa Pilipinas. Samantala, nasamsam ng Police Regional Office 1 ang kabuang mahigit 70 milyong halaga na iligal na droga sa buong buwan ng Disyembre matapos magsagawa ng 127 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pag-aresto ng 126 individual na sangkot sa iligal na aktibidad. Sa mga operasyong ito, nakumpiska ng PRO1 ang 796 gramo ng shabu, 525 gramo ng tuyong dahon ng marijuana at mahigit 323 piraso ng marijuana plants at 8,000 piraso na marijuana seedlings bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon. Bilang bahagi pa rin ng operasyon, matagumpay na binuwag na magkasanib na pwersa ng iba't ibang unit ang 57 plantasyon ng marijuana na sumasaklaw sa kabuang mahigit 64,000 metro kwadrado sa mga bulubunduking barangay ng Danak at Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Isinagawa ang operasyon sa loob ng 4 na araw. Mula December 9 hanggang 12 na magkasanib na pwersa ng Sugpon Municipal Police Station, ISPDEU, First ISP MFC at RMFB1, katuwang ang PDEA Regional Office 1, sa naturang operasyon 283,000 fully grown o mahigit 283,000 fully grown marijuana plants at 8,000 seedlings ang nasira at winasak na may kabuang tinatayang SDP na nakakalaga ng 57 million. Sa lungsod ng Dagupan, iniulat ng City Government at ng Dagupan City Police Office na iniulat nila ang zero stray bullet o zero injury nitong pagsalubong ng bagong taon. Ito naman ay kinumpirma ni City Director Orly Pagaduan, ang City Director ng Dagupan City Police Office, na wala ni isang Dagupenyong individual na dinala sa ospital dahil naman sa paputok. Personal na nag-ikot ang pulis at sa mga ospital upang beripikahin ang ulat at nakumpirmang walang biktima mula sa lungsod ng Dagupan. Bago pa man ang selebrasyon, nag-deploy na ang pulis sa 31 barangays upang mapaalalahanan ang publiko sa kaligtasan at arestuhin ang sangkot sa iligal na paggawa at bentahan ng paputok. Mula December 27 hanggang January 1, iba't ibang uri ng paputok ang nakumpiska ng PNP. Formal na sinalubong na lokal na pamahalaan ng mga aldaan ng taong 2026 sa pamamagitan ng New Year Costume Ball na ginanap sa Mangaldan Public Auditorium, tampok ang temang retro outfit na nagbigay buhay sa estilo at musika ng mga nagdaang dekada. Sa unang gabi ng bagong taon, nagtipo ng iba't ibang sektor ng komunidad sa isang selebrasyon naglalayong pasiglahin ng diwa ng pagkakaisa, kasiyahan at sama-samang pagsisimula ng panibagong yugto sa bayan. Sa pambungad na mensahe ng Acting Mayor Attorney Fernando Juan Cabrera,
Kanyang binati si Mayor Bonafede Vera kasama ang pamilya nito at binigyan diin ang bagong taon bilang panahon ng panibagong pag-asa at kolektibong pagpili na ituwid at pagbutihin ang buhay ng bawat isa. Ipinabot naman ang New Year's message sa pamamagitan ng isang video message na sinundan ng pagbasa ng kanyang mensahe ni Municipal Cooperative Officer Rosalie Hulipas. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng alkalde ang kalagahan ng personal growth at community service, pati na rin ang pangangailangan magpahinga at magmuni-muni bilang pagganda sa mas makabuluhang paglilingkod. Suot ang kanilang retro outfits at may dalang makukulay na props. Nagparada at nagsayaw ang iba't ibang organisasyon at grupo mula sa bayan, kabilang ang Mangaldan Joggers and Walkers Club, Mangaldan OFW Retirees and Dependents Organizations, Young at Heart, Gay Association of Mangaldan, Garcia Abalos Presto Clan, Candaba Association for Responsive Environment Group at iba pa. By virtue of the powers vested in me by law, I, Josefina Castañeda, hereby declare the suspension of classes in all levels and work in all educational institutions, both public and private, on January 5, 2026. Ito ang laman ng Executive Order No. 116-JVC Series of 2025 na pinirmahan ni Mayor Josefina Iday Castañeda noong December 26. Nakalagay sa nasabing deklarasyon na dahil naman sa selebrasyon ng Educators Night, kagabi, kanya naman binigyan pagkakataon ang mga teaching at non-teaching staff mula naman sa public and private educational institutions na makapagpahinga ngayong araw. Nakasaad sa nasabing executive order, ito ay para bigyan ng pagkakataon ang mga attendees na in-enjoy kagabi ang Educators Night without reservation of having to attend to classes and work the following day. Kaya hindi sila babangon ng maaga ngayon dahil naman walang pasok sa mga paaralan sa bayan ng Lingayen. Samantala, kabuang 27 maingay at illegal na muffler ang nasamsam ng Dagupan City Police Office na pinangunahan ni Chief Orly Pagaduan sa isinagawang tuloy-tuloy na anti-noisy muffler operations sa iba't ibang bahagi ng siyudad. Sa pamamagitan ng mobile patrols at checkpoint operations, pinara at ininspeksyon ang mga motorsiklong may modified at napakaingay na muffler. Ang mga lumabag ay agad na inaksyonan alinsunod sa umiiral na Ordinance Number 2337-2025 na nagbabawal sa pagbebenta at pag-install ng maingay at modified mufflers sa lahat ng uri ng sasakyan. Batay sa datos, 13 muffler ang nakumpiska mula December 27 hanggang 30 hanggang 14 ang nasamsam noong December 31. Sa tala ng Dagupan City Police Office, nitong January 1, 2026 hanggang sa kasalukuyan, 0 naman daw nitalang nakumpiska, indikasyon ng mas mataas na pagsunod ng mga motorista. Lumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Nangunguna sina gymnastics star Carlos Yulo at tennis darling Alex Ayala sa mga kandidato para sa 2025 Philippine Sports Writers Association Athlete of the Year Award. Nakatakdang ganapin ang PSA Awards Night sa February 2 sa Diamond Hotel, kung saan bumabandera sina Yulo at Ayala sa may malakas na tsansang makuha ang naturang parangal. Tunay na nagniningning ang dalawang atleta sa kani-kanilang mga sports sa nakalipas na taon. Samantala, matapos makuha ang kauna-unahang Women's Beach Volleyball Gold Medal ng Pilipinas sa nakaraang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand, ay gold ring naman ang nakamit ni Cherry Ann Rondina o mas kilala bilang si Sisi Rondina. Inihayag kahapon ni Rondina ang kanilang engagement ni National Beach Volleyball player Roniel Rosales sa Monte Maria Shrine sa Batangas City. It's a forever thing, sabi ni Rondena sa kanyang social media post. Dumalo sa nasabing intimate proposal ang mga pamilya at kaibigan ni Rondina at Rosales. Sumanyo ang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita. Kami po niya matagapagbalita, ako po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagina. Ang oras natin alas 5:23 ng umaga. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so inkyanat, nakatawan tayo ng Jesucristo. Haya so panahon, dan liknaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarotan bendisyon, at Diyos siya manamalsa.
At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo. So pakatalos, panamerdona, tan panangaraw at balang sinansakit. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bindisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Daguban. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 ng umaga, bilis ng balik. Pero kami ay na-miss namin kayo ng ilang araw. Yes, oo, parang isang dekada kami hindi nag-program. Yun ang feeling ko. Kaya nga. Pero nung papasok na. Kasi yung ibig sabihin po, kailangan na namang gumising ng maaga. Ayan, para in-enjoy ko rin yung ilang araw din na na agkamangganat yung bangon. Yung i-enjoy mo rin talaga yung milata sa sa higaan. Kami super pagod, super busy ang mga vendors, walang pahinga, pero That is good news. good news 'yon na walang pahinga, yung aching body ngayon. Kasi pag- maganda ang kahit papaano maganda ang at least doon sa area namin. Ay, Mula yan ang nung- namimiss ko sa Tundaligan. Mula nung 25, Ano yun? mula nung holiday. May Edwin, salubungin mo yung helicopter, baka bababa na diyan si Trump. So mula 23 hanggang kahapon, ayan dire-diretso ang kayod doon sa Tandaligan, kayod ng mga vendors. Kahapon ng umaga, marami pa rin kahit papano. And then pagdating ng hapon, makikita mo mga locals na lang yung mga andon. Pero yung January 1, ayan, as expected kagaya ng mga nakarang araw, maraming mga bisita. Ang mababanggit ko ay Tondaligan dahil doon po yung nakita ko. Marami at syempre masaya ang mga shed owners, lalo na yung sabihin natin karamihan. Kasi yung iba at least nalagyan, yung iba naman meron silang ma-extra. Ibig sabihin bukod sa kanilang shed, allowed naman sila na maglagay ng tent, pero palagay ko additional yon ng tent, parent ng mga payong, etc. etc. Ayan, good morning po sa lahat ng ating mga kaibigan, kakilala diyan sa Tondaligan, yung mga shed owners natin diyan, at least naman parang nakikita nating nakangiti. Yan sila. Palagay ko pero kapag kami na zero kami. Ganun din sa San Fabian dahil puro parent naman yung mga shed diyan na doon sa San Fabian ilang layers 'yun. Meron sa harap, meron doon sa bandang likod, bandang likuran. At isa pa sa naging destination na siya actually every weekend Pero base sa mga nakita natin sa Facebook, yung sa Stanza sa Lingayen. Bukod sa Lingayen Beach Park mismo, sa beachfront, yung doon sa Barangay Stanza, medyo malayo po yun sa poblasyon. Dinadayo na Pero yun. dinadayo na ng mga kababayan natin na meron silang mga sasakyan. May tricycle ka, mapupuntahan mo na yan. Kagandahan, nakikita natin yung beauty ng iba't ibang lugar dahil naman marami na ang merong drone. Ng mga nagpapalipad sila ng kanilang mga drone. Hindi ba yun? Ang drone ngayon, kailangan naka-register. Sa Manila pa pala ang registration nun. Oh, so yung mga ibig sabihin, naka-register sila. maraming hindi naka-register.
Sabi lang, maingat-ingat lang. Kasi kahit na naka-register sila doon, hindi ka basta-basta Oo. pwede magpalipad. Sabi lang, ingat-ingat lang kasi pag nag-crash yan at may nadisgrasya, Sagutin nila. mabubuking sila na hindi registered yung yung kanilang drone. Kasi nung araw ba yon yung tayo marathon project sa BGMP Alaminos at saka sa San Carlos City. Traffic na buhat sa Dagupan, Bimali, Lingayen, halos lahat hanggang sa Alaminos. Sa paghahanap lang natin ng pansit, na-discover ko na ang daming tao talaga sa ang daming tao sa wharf noon. Punong-puno na noon eh. Ang luwang na noon, ha? Oo, kaya sabi ko, grabe to. So, ganito karaming tao. Tsaka ma-traffic din hanggang sa Alaminos. So talaga yung araw na yon, anong araw ba yon? Before New Year yung nagpunta kami sa, Parang Sabado. Hindi ba yung Sabado? parang nga yata. Basta wala pa siya New Para Year. ang feeling Para mo- mga 30. Ang feeling lang kasi pag may magpo-project Sabado. Kahit hindi Oo nga, Sabado. kasi nga, di ba yung sabi ko, Sunday ngayon, pero Sabado pa lang. So, ibig sabihin Friday. Friday yung nagpunta kami noon. Ang dami ng tao, tsaka grabe na talaga yung traffic. So, yung araw na yun, talagang yung mga tao, sinamantala na kagad yung makapasyal na sila. Ayan. Imbis na mamili, mag-shopping, sinamantala na. Siguro iba, ngayon na tayo pupunta kasi maraming tao sa tao sa araw na to. So, gano'n, nakakasabay-sabay din sila. Gano'n din yung nasa isip din nila lahat. At syempre, pero lahat yan nga, sabi nga natin, lahat ng mga tourist destination, talagang tumipak. tumipahitik diglig sa sa tao. At saka, tama yun, hindi lang shed owners, hindi lang yung mga resorts, kundi ganun din. Yung mga maliliit na negosyante, yung nagbibenta ng mga bling-bling, yung mga nagbibenta ng mga giveaways o mga pasalubong. Pero mga kaibigan, dahil Lunes and back to work na lahat, ibig sabihin, andyan na po yung Monday Flag Raising Program. Kaya ang mga government employees sila ay required ng umattend ng Monday Flag Raising. Actually, hindi lang ngayon dahil bagong New Year, kundi yun naman ay requirement sa kanila ayon sa batas na at least attend the Monday Flag Raising Program. Ang hindi ko makalimutan po dyan mga kaibigan, yung sa bayan ng Kalasyaw na bilang pagbibigay ng concern sa mga magulang na mga empleyado, di ba? At napansin nga niya, may mga nililate. Pero sabi ni Mayor Patrick Karamat, sige, in-announce niya yan sa isang Monday Flag Raising Program din. Sige, yung Monday Flag Raising Program i-adjust natin into 8 o'clock. Wala nang rason para malate pa ang empleyado na maghahatid ng kanyang anak sa paralan. Oo, kasi ang malilate na yung flag racing na. Oo. Late na yun kasi papasok nila, ibig sabihin nun, pagpasok nila sa kanila opisina, past 8 na. Oo. Pero dapat hindi sila mawala dahil syempre pag ganyan may check attendance. Pero ngayong araw ay, ano araw na ngayon? Lunes. At yung ating kalendaryo, Yung kalendaryo natin nakukuha. DWIC. Hindi, meron na yung maliit, malakas naman yung lente namin. Mababasa pa natin. DWIC. Oo. Kunin mo na yung kalendaryo natin, lagay mo ito dito. Tapos Aliw Broadcasting. baka sakaling makakuha tayo ng kalendaryo malaki doon sa tagabigay sa atin, ang Magic Group of Companies. Good morning sa lahat ng mga taga Magic Group of Companies. Happy New Year, Blessed New Year. Meron akong nagugustuhang cheesy donut. Doon sa harapan ng ng Socialite. Masarap po 'yun, 20 pesos lang. Wow. Yung isa na merong, hindi ko alam kung ano yung powder na inilalagay nila yung sa labas. Mas mahal ng parang konti. puti-puti niya. Oo. Pero masarap siya. At saka, kahit overnight, hindi siya titigas. Malambot pa rin, masarap pa rin. Ayan. Speaking about drone, kanina sabi nga natin, dahil sa marami ang nagmamay-ari na ng drone, parang cellphone lang yan, meron yung sakto lang, meron yung high-tech, ayan, maraming nagpapalipad. At nakikita natin yung ipinapakita nila mismo sa kanilang mga followers kung ano-ano yung mga nasushoot ng kanyang drone. May nakita kasi ako dito, drone patrol, kwanto madyaay, kinyay, PNP. So, ito, sa personnel of 104th MC, ano lang may MC? Mobile
Kantin. Pulis. See? Ano yun? Hindi naman Coast Guard. Sige, isipin natin mamaya yan. Ay, ito yung PMG before. Ang personnel ng 104th MC conducted drone patrol operations sa vicinity ng Barangay Poblacion Tayug. Subsequent analysis and assessment indicated no suspicious activity in the area during the period of patrol. Laking tulong po nito sa pagpapatrol dahil from dyan sa taas ay makikita naman yung ganap sa nasa baba. Hindi lang po yung foot patrol, hindi lang yung mobile patrol, ay gamit na rin po ng PNP ang drone. Ayan, drone yung sa TV nga, 'di ba? Ano siya? Nagre-report FM? MC, Ay, MC lang? mobile Regional Mobile Force Battalion 1. Puro acronym na naman Ba't to. nawala si C? Maneuver Company. Company. 104th Maneuver Company. Ito yung dati yata yung Police Mobile Group, PMG. PMG 1, Kaya PMG nga yun, 2. kasi ang problema sa kanila, palit sila ng palit ng pangalan. Palit ng pangalan. So, malaki tulong po itong drone at nagagamit din yan syempre nung mga may criminal mind. Ganun siya ka-useful. Para siyang CCTV sa taas. Mm-mm. Pero speaking of CCTV, ito munang public service muna natin. Si Kuya Benji Tan, wala yung kanyang wallet ang hinala niya dyan sa may Bulusan, sa may tapat ng parang yung church nila, yung Victory. New Life for Square church nila. Naglalaman ito ng kanyang debit card, 6 na bangko. Ayan, merong blank check. Merong blank check yon, tapos merong 10,000 cash. Sabi niya, kahit daw kunin na raw nila yung cash. Pero palagay ko, kinuha na nila. Kasi Balik na lang yung wallet at saka yung ibang laman. Anyway, meron namang doon, pagkakakilanlan, meron daw business card doon. Tsaka siyempre merong, kung debit card yun, meron siyang pangalan doon. Ibalik na lang nila, itapon na nila, tapos pulutin na lang. Dalhin nyo na lang po dito sa Sabi niya, ay, DWIC. may napulot po kami. Kasi meron ding ID card, meron ding senior. Sabi niya, ang importante doon, alam mo pa mas importante, yung kanyang senior card. Sabi niya, andun yung kanyang senior card, andun din yung driver's license, andun din yung kanyang yung PWD ni Khalil. PWD card ni Khalil. So, napakarami, sabi niya, kaya 6 na bangko ngayon ang pupuntahan niya ngayon, magiging abala siya. So, kung sino man po nakapulot, pwede yung kahit na itawag nyo na lang po, or itawag nyo na lang, paano itatawag, hindi nyo alam number namin, kahit na lang po, dalhin na lang dito sa station. sa DWIC. Yan, malaking pasasalamat po yan kapag ka po naibalik. Kasi ang hirap-hirap maglakad ng mga tawag nito, ng mga IDs, lalo-lalo na ngayon, January. Sigurado, lahat ng opisina ngayon, abala dahil nga sa haba ng bakasyon. Ito nakalipas na holiday season. Siyempre, yung mga kukuha ng magre-renew ng kanilang mga business permit, yung mga Lahat. kukuha ng sedula. Ang sedula, kailangan din po yan sa work kahit matagal ka nang may work. Every year naman hinihingi yung sedula. Although yung sedula kasi pwede kang kumuha kahit saan. Kasi ang kailangan lang naman nila yung serial number. Pero yung nakaraang taon, bago matapos ang taon, mga kaibigan, ito balita natin mula naman sa Kapitolyo, ay sinimulan na yung paglilinis sa mga bungad ng ilog patungong dagat. Ito po ay bahagi ng River Rehabilitation and Flood Mitigation Project na isinulong po ni Governor Ramon Gico III sa tulong naman ng Sangguniang Panlalawigan, headed by Vice Governor Mark de Guzman Lambino. At dahil nga sa matagal nang naipon yung makakapal na lupa at buhangin, kritikal na unahin ang mga bunganga ng ilog na kasalukuyang barado at may mataas na antas ng siltation. Palagi inuulit-ulit po ni Governor Gico nung nakaraan taon yung explanation. At sabi nga po niya, ang pagbabara sa mga bahaging ito, yung bunganga nga po ng mga ilog, ay pangunahing sanhi ng mabagal na pagdaloy ng tubig, lalo na pag umuulan, nagdudulot ng pagbaha sa mga karatig lugar. Ayan. So, sinimulan po yan bago magpasko. Pero hindi po yan instant. Actually, early on, ay inanunsyo na ni Governor Gico yung mga gagawin na ganyan ng provincial government para mapabilis nga yung daloy ng tubig palabas sa Lingayen Gulf.
Ito na yung sinasabi nila nun. Kasi may mga nakikita tayo na ng mga tawag nito, mga sabi nila dredging, pero maliliit lang na parang kung maliit lang na equipment yung mga nandun. So, maliit lang yung makukuha, no? Parang, kumbaga sa parang kutsara lang yun. Kapag kung ikukumpara mo sa talagang dami ng dumi na makukuha dyan sa dagat. Kaya, naka-standby yung barko doon na yun yung ginagamit nila para magawa itong itong massive na pag-dredge sa mga kailugan po ng lalawigan ng Pangasinan. At yun nga, sabi nga ni Caro Liway, sinimulan nito sa mga bunganga ng ilog. Para, siyempre kapag ka doon sa bunganga doon, para dire-diretso yun. Kasi, kumbaga sa yan, imagine natin, punong-puno ka ng laway. Laway pa, gano'n na. Grabe yung na. Isara mo yung bibig mo, agatan ang paway, di ba? Isara mo yung bibig. Pero pag ibuka mo yan, ang paway. Ibig sabihin, dadaan yung tubig, magiging maayos. Ganun lang kadali. Yun, para madaling intindihin. Literal na bunga. Literal na bunga nga. Ganun ka sharp yung mind natin. Pero ayon po sa Department of Environment and Natural Resources, ang DNR, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau at ng DPWH, Department of Public Works and Highways, natugunan at napagpasyahang pasado ang lahat na kinakailangang technical at financial qualifications matapos ang masusing pagsusuri ng Technical Working Group ng Interagency Committee ng Pamahalaang Palalawigan ng Pangasinan. In short, kagaya ng ibang mga projects na inumpisahan ng Agico Administration, lahat po yan ay meron pong mga kaukulang mga papeles mula sa concerned government agencies. At ito pong River Rehabilitation and Flood Mitigation Project, itinuturing na pangmatagalan, hindi po short term po yan, pangmatagalang solusyon ng lalawigan laban sa pagbaha sa Pangasinan, isang suliraning patuloy na nagbabanta sa buhay at sumisira sa kabuhayan ng maraming Pangasinense. In fact, nung bagong taon, January 1. Mula nung January 1, makulimlim eh. Sa Tandaligan, makulimlim. Tapos hapon, umambon. Pare-pareho kami ng dasal doon, yung mga may pwesto. Wag naman. Kang pasaway. Pero January 1, January 2, makulimlim siya. Hanggang January 3 yata. Kaya yung beauty nung kabilugan ng buwan, di makita. Kailan ba ako napunta ng Baguio? Saturday. Hindi ko alam talagang petsa. Anong petsa ng Sabado? Ay, tres. Tres na. Yun kasi makulimlim nga. Tapos may area na umambon. So pag gano'n, naisip mo, naku po, kaumpisa lang ng taon, mukhang uulan na naman. Pero pag daytime, mararamdaman mo na yung init. Tapos daytime, sasabihin, naku, summer na. Etong climate change na to, talagang hindi na masabi kung kailan uulan, kung kailan mag-uumpisa ang summer. Nararamdaman na rin natin yung init. Although pag afternoon hanggang gabi, andyan pa rin yung lamig ng panahon. So, sana maging yung aksyon na to ng provincial government parang long overdue. Diba? Inaantay po ng mga Pangasinense dahil nga palala ng palala yung mga sitwasyon ng pagbaha dito sa lalawigan ng Pangasinan. So kailan yan? Kahapon yan yung sinasabi yung anong New Year? Yung makulimlim? Oo. January 1, tapos January 2, ganun pa rin makulimlim. January 1, nag-drizzle siya, umambon siya, pero sandali lang. Kasi ang taya ng panahon kahapon, bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, dulot ng hanging amihan. Yun. Tsaka yata kahit na walang gale warning, parang pinalalahanan yung mga ang lalaki ng alon. Oo. Maalon siya, pero marami ang nag-enjoy sa pagsiswimming. Wala nakatas na gale warning sa lalawigan, pero inabison yung mga mangingisda na mapanganib ang maglayag dulot ng posibleng pagbabago ng kondisyon ng karagatan sa hinang amihan. Ayan. So mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin, ganap na pong 5:44. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. At kami po ay Bumalik agad. para naman bumati
Good morning. Ito, na-miss nila tong mga to, yung kanilang mga pangalan. Na-miss nila ng ilang araw. Good morning kay Sir Roberto Nimer. Kumusta kayo na po? At kay Ma'am Araceli. Kay Ben Gab Jobiliano, Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay, Ferdinand Perez. Good morning po kay Ernesto Mosada Jr. At sa iba pa. Babalik po tayo pagkatapos nito. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanat, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Aya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balon taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan at Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Alas 5:47 na po ng umaga sa Todo Balita at kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdezia daw. So tapos na ang Pasko, kaya ngayon naman ay pasok na. Pasok na at saka wag yung asahan walang pasok ng January 9 ha. May pasok po yun. Yan yung yung Holiday, ay yan yung Veterans Day. Lingayen Golf Landings. Oo. / Veterans Day. Veterans Day. Oh, ano na naman yun, no? Wag na kayong pumalakpak, haba-haba na ng bakasyon. Pero pag ano naman, di naman yun idinideklara ng walang pasok. Hindi na hinihingi ng probinsya na maideklara ng Malacanang na walang pasok dahil, yun nga. Although may activity, Mm-mm. may activity, pero after the activity, meron pa rin pasok. Maganda yung ginagawa ngayon ng PDRMO, nagbibigay na sila ng traffic advisory. So malalaman mo kung saan yung traffic. So kahapon talagang super traffic. Andyan na yata lahat ng tao dyan sa Manawag. Ang haba, ang Talaga? daw. Yeah, heavy traffic. Kahit kahapon. Ay, ito na yung mga Kahapon. pauwi rin kasi. Oh, yung mga Yung dadaan sila. Oo. Yung mga napuntang araw doon, parang nilakad na nila from yung mga nakasakay ng jeepney. Kailangan na nila maglakad dahil talagang ang heavy talaga yung traffic sa diyan sa Manawag at saka Suwal. Suwal yung bago Suwal siguro. Doon sa may bilihan ng mga isda.
Doon ang Isa rin yun sa bottleneck nagkakos din ng ano, Oo. nagkakos. At saka sa Villasis, ito yung mga pauwi na rin sa Villasis, dahil nga yung papunta ng ano, makitid nga doon sa tulay. So doon sa tulay na yon masikip. Pagka nakaraan ka naman na doon sa tulay na mahaba sa Carmen, medyo luluwag na siya. Pero meron silang pwedeng daanan. Meron silang pwedeng daanan, yung mga nakakaalam. Alam nyo, meron nung ginagawa, under construction na tulay connecting Villasis and Santo Tomas. Helicopter naman sa taas. Andito po kasi kami sa pang-apat na palapag ng Bedbox Hotel. At may mga equipment na nasa roof deck. Equipment yun. Kala ko talaga helicopter. Wala kala pa. ko meron ng ano sa taas. Helipad. Helipad, oo. Equipment. So yun, meron yung ginagawang tulay na magko-connect ng Villasis at Santo Tomas. Bahagi ito ng bypass road na yung mga inumpisahan nung congressman siya, ni Gov. Gico, Congressman Monmon, na magko-connect mula Binalunan, Urdaneta, Villasis. May nakita kasi akong nakapost, dahil naitayo na yung mga poste ng tulay na yon, merong pwedeng daanan, makeshift na tulay sa baba. So yung iba, sabi niya, pwede nang dumaan dito. Although, syempre, pagdating sa paglampas ng Carmen proper, medyo maluwag na, tapos magti-tiplex na. Siguro sa tiplex, ang dami ding sasakyan. Akala ko ang binabagit mo kanina yung sa ibaba din ng tulay naman, kapag super heavy traffic naman dyan sa Lingayen. Meron Sa Lingayen, yung bypass road naman. Yan, sa bypass road doon, kung pupunta ka ng Dagupan, na talagang iiwasan mo rin kasi ma-traffic din sa Matalava. Ma-traffic din doon kasi sa doon lahat ang Oo. daan Tapos doon sa Lingayen din. So merong shortcut doon sa anong area na yon? Sa may Lampas- CSI. Sa may CSI. May paakyat na po doon. Doon kayo sa baba. Tapos lalabas ng... Pakanan, lalabas ka na ng Bimaloy. Yung Bimaloy na rin, yung Matalaba. Yung exit ni Matalaba. Doon sa dulo. Oo, yung malapit ka na sa Bangsal. Yun. Doon sa parang sa pinaka niya, paano ko ba i-describe? Galing ko talaga sa map Hindi kailangan nyo na rin ng drone. Oo, hindi kailangan yung liliko ka na papunta ka na ng Bangsal. Doon magmi-meet sila doon. At matatraffic ka na Matatraffic ka rin mula ng sa konti. Bangsal hanggang Hindi, Manat. kailangan madiskarte ka lang, siyempre mahirap ang singit. Ayun. Kaya pagka traveler ka talaga, kailangan matutunan mo rin yung mga shortcut. Expected pa rin yung heavy traffic dyan sa mga areas na yung mga papunta na ng Metro Manila, dahil nga kung hindi, yung iba ay ngayon pa lang pauwi. Yung ngayon naman, may expect din po natin yung magkakaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko dahil back to work na nga ang majority ng nagbakasyon, and back to school na rin ang mga teachers, ang mga estudyante. Mga regular sessions, back to work na rin. Pero sa sa Sangguniang Palalawigan, sa ano pa? Wala pa. May kita mababa? Sa 19. Ayan, wala muna ngayon, 5, wala rin next week. So sa 19 na yung balik ng ng ating mga board members para sa regular session. Pero sa mga bayan munisipalidad o yung mga hindi pa mabilis na yung dito sa Dagupan, pinaspasan na nila, wala na sila ipapasa. Kaya kung man sila, session man sila, anong kanilang isa-session, mga congratulations, mga kung ano-ano na lang yun. Good morning, Madam Rose Marique. Good morning, Madam Rose. Miss you. How are ya? Ayan, kumusta na? Ikaw ba ay nagja-jogging? Nagwo-walking? Ito naman mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Actually, yung advisory nila nung nakaraan, January 2, back to normal na yung operation ng kanilang mga opisina. At ito naman... kanina pa raw siya nagja-jogging. Buti pa siya, no? Oo. Power interruption mula sa
Central Pangasinan Electric Cooperative, tingnan natin yung dates. Ngayon ay January 5, Monday. So merong naka-schedule ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay sakop ng San Carlos City Area 1 North. Pero ang affected area lang ay Kuliling, Sitio, Anyavo. Right of way clearing. So isang parte lang, sitio lang. Tapos bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Carlos City pa rin, sa Lilimasan, Purok 6, Purok 7, Sitio Manandag, Bega, Sitio Cabulaw, right of way clearing. At meron ding naka-schedule ng 7, 8, and 9, pero mga maliliit na portion lang to, mga sitio. Ayan. Tutuputan na after you, Shupay, para 6 a.m. Kay mapahagat takin si Kaaron Orly, nag-retire na pero babalik. Ayan, pero Aabangan po natin kung ano yung mga development. mag-ano muna siguro siya, maglalakad ng mga papers, pero magpo-program pa rin siya. Pero mamaya, hindi natin alam kung makapag-program lang. Masarap kasing magbakasyon, di ba? Oo. Masarap yun. Ano? Oo, kako, hindi ako nakapagbakasyon eh. Nag-iisip ako kung kailan ako magbabakasyon. Yung si Mr. Y naman, ayaw naman niyang magpahinga. Kahapon pagkagabi pa lang, iniisip na niya, anong oras siya magbubukas ngayon? Ano ba yan? Excited. Ganyan talaga yan. Pagka excited ka, sabihin ano. Parang Samantala na excited pa siya. Malakas pa siya. Oo. Kasi kapag nagtula na yan, nagano excited. Wala na. Wala na. Good morning, Mama Ta and Tropa. Kumusta We na miss kayo? you, Mama Ta and Tropa and DCB yan. Tsaka How yung are ating you? mga kaibigan dyan sa Socialite Bazaar, yung mga security dyan, at saka lahat na ating mga, ang dami nilang pangalan hindi ko sila matandaan, si JR, si Jerome, si Kuya Poli, si lahat-lahat na sila. Ayan. At saka kay Graciel Damatro at kay Nanay Dading at yung mga listeners Oo. natin dyan sa Tabang, si Achikora Aquino at Kuya Mark. Good morning po. Ayan. At saka syempre, si Cap MJ. Si Mark. Andun sa Barangay Tabang. Mark. And Mark Gomez. at kay District Chairman MJ. Mary Jane. Meron siyang bagong toy. Mejia, ang aming District Chairman sa District 379 ng Inner Wheel, Philippines. Akin na may cellphone to kasi laki ng TV. Hindi ko na may imagine kung anong klase. Sabi ko, install niya ng Candy Crush yun. So, mas malaki siya sa tablet. Ang laki eh. So, hindi na siya tablet. Capsule na siya. Kumusta po? Marami pa po ba kayong pagkain? Kami, meron pa kaming salad. Yung salad naman kasi pwede mo ilagay sa freezer. Kaya kagabi, para na siyang bato. Pinagtsatsagaan. Ay, nako. Ang sarap ng maraming pagkain, sabi nila. Pero pagkatapos ng okasyon, problema na yung pag-ubos. Maaburido kang masisira. Ayan, sa ating mga kababayan na nag-aabang ng holiday, kasi katatapos ng holiday, sa February, Chinese New Year, ang Chinese New Year 17, Martes yun, so holiday yon. Tapos sa 25, EDSA People Power Anniversary. So may dalawa tayong holiday sa Feb, pagtapos sa March wala. Abril, ayan na naman, yung mahaba-habang bakasyon. Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, at saka araw ng kagitingan, April yon. April 2, maaga-aga. April 2, 3, 4, 5. Yung ano? Yung holiday. Holy Week. Holy Week, oo. 2, 3, 4, 5. Siyempre, wala nang pasok noon. Tapos, 9, wala na naman pasok. O, di ba? 5. Pero walang pasok. Oo, yung 5, Sunday yon. May pasok ng 6, 7, 8. 9, wala na naman pasok sa Abril. Tapos sa May, yan, puro lang pasok. Na-excite lang ha. May, Labor Day, tapos June, tinitingnan natin dito yung yung mahabang holiday. November 1, 2, and 30, walang pasok. Ito na naman tayo, December na ulit. 2027 na. December na ulit. Walang pasok na December 8, 24, 25, 30, and 31. Yan. Tapos nadadagdagan pa yan. Magdideklara pa sila doon sa mga in-between ng walang pasok. O, diba? Di ba? Buong taon na. Tapos yung 2026. Si Sister Madel Happy New Year, sis. Oo nga. Nadagdagan na naman ang edad natin. Kwanto, yun na yung ngayon
Ay, nako mga kaibigan, 5:58 na. Ito may nakita akong, ito yung nakapost kahapon sa Facebook page ng, ang nakalagay dito, Statistical Overview of the 2025 Bar Exam Takers. Natuwa ako nung nakita dito. Ang total ng examinees ay 11,425. And out of that number, ang dami female examinees, 6,667 compared dun sa 4,758 na mga lalaki, male examinees. Tapos nakalagay din dito sa kanilang data, out of the 11,425 na nag-take ng bar ng 2025, 41 ang buntis, pregnant examinees. Tapos 206 ang senior citizen examinees. Tapos merong 139 takers with medical conditions, 241 persons with disabilities. Detailed talaga yung description ng mga nag-take ng bar exam last year. Mhm. So dahil ngayon January, binabati po natin ang advance happy birthday lahat na magsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Pebrero. Bukas, 6 na bukas, lahat ng mga may pangalang hari connected sa Three Oo. Kings, si Melchor, si tatay mo. Ang birth anniversary niya. Si Haris Fama, General Haris Fama, si Attorney Haris Kagampan. Hari lang. Haris yung isa, marami siyang... Marami hari. Oo, marami siyang hari. At saka, ang reyna naman, si Madam Rosemary Kay, pero hindi bukas. Ngayon, January. Second to, aliliwaya to sa January. Nakulaw yatampo lagi. Kasi katuyunaan. Benamano. At saka, siyempre, si Zanya Luya daw. At saka sa 6 din si Zoe. Ito. 6 ba siya? Yes, oo. 6 pala siya. Nakalimutan ko na din. Pero mga kaibigan, ganap na pong 6 na. Alas 6 na ng umaga. So, wala na po tayong sapat na oras. At tapayanan po ninyo ang susunod na programa. Sa programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon.